do. And yung mga nagiging ano doon, of course, ang taas-taas ng passionate drive na sa paggawa nila no. Pero at the same time, dahil mga volunteers sila, may mga kinakaharap din sila na mga um, challenges para mapagpatuloy yung kanilang gawain. So, na-learn ko yun sa kanya. Pinahiram to an extent na pinapahiram niya ako ng mga handbooks na kung paano maging isang motivator, kung paano mag-counsel, kung paano, na actually, ang ganda rin niyan na naka-enrich siya hindi lang sa akin as Mars, kundi as a person. Kasi basically kung paano ka magiging isang screening motivator, parang nagiging tao na bukas para sa iyong kapwa-tao din. So, mga notes siya on how to be more empathic, ganyan, or compassionate. Paano makinig sa isang kwento ng ibang tao. So, I'm really grateful for that experience. I mean, bukod dun sa principal photography, sobrang nakaka-enrich for me nung experience ng kung paano namin to binubuo prior. Kung paano ko binubuo si Marv's prior. So, yan po. Kayo. Yeah. Thank you. Thank you for sharing those things. So, di ba, sobrang powerful ng yakap, di ba? Alam naman natin yung actions mismo ng pagyakap, di ba? Parang sobrang heartfelt niya, makifeel mo talaga, especially if they are from people that you truly treasure. Pero dito, sa film na to, even yung term ng yakap, sobrang bigat na agad niya. Parang it's about acceptance. From the term, ang pagyakap sa linya, it's about acceptance on whatever the result may be. And I think, and na-share naman din nila ni Marvs yung experience niya and preparation niya for this. So, why don't we go to the other cast? So, kindly just introduce yourself and tell us paano din kayo nag-prepare for this and tell us about the characters you portrayed in this film. Ayun. Hello po, I'm Jack. Ako po yung nag-portray kay JL. Dun po sa preparation, ay actually kumausap ako ng isang PLHIV para mas maintindihan yung pinagdaanan niya. And also, hindi siya mahirap intindihin actually kasi bilang isang peer person din na nagpapatest, parang di ba laging feeling natin longest 15 minutes natin yung pagpapatest, yung paghihintay sa results. So, madali lang siyang kunan ng, kung yung waiting actually yung mahirap eh. And after nun, yung courage again na bumalik para magpa-test. So, ayun. And also, preparation-wise, parang napag-usapan namin ni Rain tsaka ni Dom na parang very important kung ano man yung maging resulta niya, hindi dapat natatapos dun yung buhay niya. So, parang we tried nung nagpe-prepare na yung past, yung sequence na nag-test and yung present time na, parang dapat may malaking difference kay JL na hindi nagmamatter kung naging reactive man yung result or non-reactive. Dapat hindi nag-stop dun yung buhay niya sa pagpapatest na yon. At yun nga, ang pagyakap sa linya, parang pinapakita na kung ano man yung naging resulta niya, pwede kang mabuhay, pwede ka pa rin ma-in love, pwede ka pa rin mamuhay ng normal. Ano yun? So, yeah. Thank you po. Hi, I'm Cedric Arcad, and I'm Rome. Hindi ko na sabihin yung mga personal preparations ko kasi medyo similar lang din naman yung siyempre nabasa ng script, aral. Pero I think gusto ko lang din i-share yung naging process namin and yung process na binigay sa amin ng production. Kasi talagang naglaan sila ng oras para makilala namin yung isa't isa. I mean, kaya ko naman na si Andre and magkakilala na naman sila. Pero I feel like kung hindi kami nagkaroon ng mga rehearsals, or even yung mga chikahan lang namin, hindi magiging ganito ka-tender yung pelikula. Ewan ko kung nag-reflect doon, pero I think we were really comfortable kasi sa set. Parang
ang dami na namin pinagdaanan bago yung mismong shoot, na nag-iyakan na kami, nag-iyakan na kami. The point na kung ano yung nakita niya doon, it was just, I don't know, parang, I mean, I'm not speaking for them, but I feel like, na-embrace ko siya as me, yung moments namin together doon na masaya lang. Parang galing siya doon sa moments talaga namin as us. And napalabas namin siya sa pelikula. Hopefully. There. Hi po ulit, ako po si Andre, playing Marvs, kung hindi po nakapagpakilala kanina. Hi! Thank you for sharing your preparations. O diba, parang na-feel natin na parang kasama natin sila during the entire time kasi very informative yung pag-share nila ng naging process nila, naging preparations nila, even yung filming process, and the overall process, diba, para sa topic na ito. And this is a very relevant topic, especially on December 1. It would be the World AIDS Day. So, pero meron pa rin stigma surrounding this topic, di ba? And, kumbaga, isa pa rin siyang taboo. It's not openly talked about outside. Hindi natin alam kung anong reason nila. It may be because nahihirapan silang i-open up, or feeling nila wala makikinig sa kanila. We wouldn't know, di ba? Iba-iba siya. But upon watching the film, nalaman namin na sobrang bilis lang pala ng actual testing. Diba? Parang in just 15 minutes, malalaman mo na agad yung resulta. So, can someone from the team further explain lang kung paano nagaganap itong proseso na ito and ano ba yung 3-month window period na sinasabi dito sa film? Just for a deeper understanding and more knowledge for us. Meron po tayong doktor na nandito ngayon.